Isang mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat. Ayan, malapit na magbagong taon, yan, 2024. Malapit na. Tiyak na pagtatagumpay. Tiyak na pagtatagumpay, tiyak na pagtapos ng bagong taon. Masaya ako na healthy physically and spiritually healthy. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang tagapagligtas namin, na siyang nagkaloob sa amin ng buhay. Kami po lumalapit sa inyo, O Diyos, at aming idinadalangin ang aming mga sarili, kami makasalanan at nais po namin na kayo po ang patuloy naming sambahin at papurihan sa mga oras na ito. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming mga dalangin. Salamat po dahil hindi niyo po kami pinababayaan. Ito po ang aming dalangin na ito pong John 6:10-33 na amin pong maunawaan ito at kayo po ang patuloy naming mahalin at pagpukusan sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa John 16:33, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. So napakaganda ng sinasabi dito mga kapatid. Tiyak na pagtatagumpay. Bakit? Sapagkat dinaig na ng ating Panginoong Hesus ang sanlibutan. Nagtagumpay na si Jesus. Kaya po tiyak ang pagtatagumpay dahil si Jesus, tinalo niya na si Satanas. Ang kailangan na lang natin ay masundo ng Panginoon at i-celebrate ang pagtatagumpay doon sa langit. Kasama na tayo sa pagtatagumpay eh. Hintayin na lang natin yung pagdating ng Panginoon. Manampalataya tayo sa Panginoon ngayon, magtiwala tayo sa Kanya. Dadali na tayo niya doon sa langit na bayan sa pagdating niya. Kasi nagtagumpay na siya eh. Eh kung maagaw ka pa ng kaaway, wala na. Eh di ba ngayon, napag-aralan natin, nakasulat na yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Nakalinya ka na eh. Isa ka na sa babalikan ng Panginoon eh. Isa na tayo sa babalikan ng ating Panginoong Diyos. Ang kailangan mo na lang, manatili kang nananampalataya sa Diyos. Naglag konti. Manatili kang nasa Panginoong Diyos. Ganyan po mga kapatid. Eh kasi tiyak na yung pagtatagumpay, nagtagumpay na si Jesus eh. Ano pa ba naman ng mo? Pipiliin mo yung pong kamalian, yung pong kawalan ng buhay mga kapatid. Huwag nawa natin piliin kundi piliin natin ang ating pong Panginoong Diyos sa buhay po natin. Habang nasa lupa, wala tayong takas mula sa mga tunggalian at mga tukso. Totoo yun. Subalit sa bawat unos, mayroon tayong tiyak na kanlungan. Sinabi ni Jesus sa atin, sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Sabi niya, lakasan ang loob. Ibig sabihin, manlalakbay na lang tayo mga kapatid. Kailangan na lang natin maging matatag sa unos. Dahil ang unos ay lilipas din. Ang pagsubok ay lilipas din. Ang kaaway ay mawawala din. Hintayin lang natin ang Panginoon, lakasan lang natin ang loob natin, kumapit tayo mahigpit sa ating Panginoong Diyos. May kawakasan ng lahat ng mga bagay. Ngayon, kung hindi ka makakatagal, walang mangyayari, di ba? Tayo ay magigipit lang. Tayo ay mawawala lang. Sayang yung pagtatagumpay ng Panginoon. Yung kumbaga sa panalo na, natalo pa. Di ba? Panalo na, natalo pa. Yung NLM versus CLC nung nagkaroon ng friendship game. Mananalo na yung NLM. 11 points lamang sila mga kapatid. Fourth quarter, 3 minutes. Under 3 minutes na lang. Lamang sila ng 11 points. Lupay-pay na kayo mga taga-Chelsea. Siyempre malungkot. Pero hindi sila nakapagbantay ng maayos. So under 2 minutes, under 1 minute mga kapatid, lumabang pa ng 10 yung Chelsea. Nakahabol at lumamang pa. So yun yung tinatawag na natalo na, nanalo na, natalo pa. Masakit yung ganun. Kailangan tayo ay maging matatag. Kailangan tayo ay manatiling nakakapit sa Panginoon. Dinaig na ng Panginoon ng sanlibutan. Inihanda laban sa atin ng mga pwersa ni Satanas. At kailangan nating salubungin ang isang masigasig na kaaway. Masigasig, syempre, 3 times. Triple time yan. Yung kaaway para tayo ay mawala sa pagtatagumpay. Nasa tagumpay na tayo eh. Ang sundo na lang, ang iniintay natin si Jesus eh.
no? Salubungin natin siya sa pamamagitan ng Panginoon. Subalit kung iingatan natin ang pagpapala ni Kristo, magiging ligtas tayo mga kapatid. Iingatan yung pong pagpapala sa ating pong mga buhay. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Sabi sa Mateo 26:41. May mga kaaway na kailangan labanan at mapanagumpayan. Subalit nasa ating panig si Kristo. Handang palakasin tayo sa bawat paglusob. Ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan ng ating pananampalataya. Sa paglusob ng kaaway talaga nasusugatan tayo mga kapatid. Pero ang Panginoon na nagpapalakas sa atin. Nangihina tayo, di ba? Pero ang Diyos na nagpapalakas sa atin. Di ba yung boxing? Minsan natatamaan yung mga Filipino fighter natin. Nangihina sila pero sila'y lumalakas ulit. Ang Panginoon na nagpapalakas sa atin. May mga suntok man natatama sa atin. Pero ang Panginoon ang magpapalakas sa atin, na magre-recover sa atin, nadadapa man tayo, tutulungan tayo ng Panginoon na makabangon. Nakikita ng pananampalataya si Jesus bilang ating tagapamagitan sa kanang kamay ng Diyos. Na pagmamasdan ng pananampalataya ang mga mansyong inihanda ni Jesus para sa umiibig sa Kanya. Nakikita ng pananampalataya ang balabal at ang koronang pawang inihanda para sa mananagumpay. Nadidinig ng pananampalataya ang awitin ng tinubos at pinapalapit ang mga walang hanggang kalwalhatian. Dapat tayong lumapit kay Jesus sa pamamagitan ng maibiging pagsunod kung nais nating makita ang hari sa kanyang kagandahan. So dito po mga kapatid, no? Kung nais natin ang Panginoon ay makita natin ang mukhaan, kinakailangan na dapat tayong laging lumapit sa ating Panginoong Diyos. Lumapit at kumapit. Ayan. Lumapit at kumapit, papalapit sa ating Panginoong Diyos. Dahil sigurado ang pagtatagumpay Talagang nagtagumpay ng Panginoon, susunduin na lamang tayo. Kaya, stay sa ating Panginoong Diyos. Mayroong kapayapaan sa pananampalataya, totoo, at kagalakan sa banal na Espiritu, manampalataya. Ayan sabi, umiiyak ang aking kaluluwa, manampalataya, magpahinga sa Diyos. Sabi dito sa tatanggap tayo ng kapangyarihan. Talagang yung puso sa puso, mga kapatid, na pagtitiwala at pagsusumamo sa ating Panginoong Diyos. Kaya kaya niyang ingatan ang iyong ipinangako sa Kanya at gawin kang higit pa sa mananagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa iyo. So sabi dito mga kapatid, kung si Jesus nagtagumpay, kung si Jesus na nagumpay na sa sanlibutan na ito, mananagumpay din tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ano lang ang kinakailangan? Kumapit, lumapit, manampalataya sa ating Panginoon. Sabi pa dito, ano dapat nating alalahanin? Na matatagpuang nakadamit pangkasal ay manggagaling mula sa malaking kapigatian. Hahampas sa lahat ang malalakas na daluyong ng tukso. Totoo yan. Subalit malapit nang matapos ang mahabang gabi ng pagbabantay, ng pagpapagod, pagpapakapagod, ng paghihirap, malapit nang dumating si Kristo. So itong sanlibutan natin, itong mga nararanasan natin mga pagsubok, mga kapatid, ito ay kaya sabi ng Mateo, di ba? Magpuyat at magtiis at manampalataya. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, sa bawat araw magmasid tayo, nakaready tayo. Kasi itong sanlibutan natin, umaraw man o gumabi, ikinukumpara sa writings ni Mrs. White na ang ating buhay ngayon ay nasa isang gabi. Gabi ng maraming pagsubok, gabi ng maraming mga pagsalakay ng kaaway. Ang sabi po dito, matatapos na ang gabi. Darating na si Jesus. Magliliwanag ang ating sanlibutan. Kahit na literal na po, sumisikat ang araw ngayon. No? Pero mga kapatid, kahit na sumisikat ngayon yung araw, habang wala pa si Jesus, ikinukumpara ang ating mundo na tayo ay nasa matinding kadiliman ng pagsalakay ng kaaway. Kaya sabi sa Mateo, magpuyat at magtiis at manalangin. Na ang implication, bawat araw talagang maging handa, magbantay, no? Magtiis, talagang kumapit sa Panginoon. Naalala ko yung bagyo doon sa Peñaranda, na yung malit na kwarto na pinagawa namin ni Mrs. sa tulong ng mga kapatid, wala pang may sara yung bintana, pero wala yung bakal. Sa lakas po ng bagyo, mga kapatid, natanggal po yung bintana at talagang pumasok yung hangin sa loob ng bahay sa loob ng kwarto namin.
at yung kurtina, yung mga damit namin na basa, pati kami basa, hindi kami nakatulog mula 2:00 ng madaling araw. O hindi lang 2:00 yun eh. 12:00, no? Sabi ng misis ko, 12:00, 11:00. Then tumama yung bagyo nun eh. Anong taon yun? 2021. Hindi ako nagkakamali yan. Doon pa si Pastor Peter na district pastor ng South. Kami church planter doon. Talagang matindi. 12:00, 12:00 ng gabi mga kapatid ko. Bago kami mag-asawa ni misis noon. Ay talagang hindi ho kami nakatulog. Hanggang madaling araw, ang ginawa lang namin ay yung pinto hindi na namin mabuksan sapagkat sa tindi ng bagyo nga, sa lakas ng hangin, hinihigop pa ano, palabas yung pong pinto, hindi mo mabuksan. At kung lalabas ka nga, giba na yung bubong doon sa kusina namin. Grabe naranasan namin na yun. Pero ang ginawa lang namin na doon kami sa likod ng pinto ay nagtalokbong kami ng natitirang tuyo. Pero basa talaga kami. Yung hangin, may bagyo rin sa loob ng bahay. Grabe, magulong-magulo. Wasak talaga kami doon. Pero nanatili kami kumapit doon sa bahay, sa loob at nananalangin. Magdamag mga kapatid. At kinabukasan, natapos din naman yung bagyo. Nanatili sa Panginoon. Matatapos din ang gabi mga kapatid. Matatapos din ang paghihirap. Matatapos din ang pagkapagod natin. Kumapit lang ng mahigpit sa Panginoong Diyos. Katulad ng naranasan namin. Kumapit lang ng mahigpit. Kasi kung mararatel ka, kung ikaw'y gagawa ng paraan, baka mapahamak ka pa. Di ba? Hayaan mo ang Panginoon ang pumotekta sa bawat isa sa atin. Maghanda na, sabi dito. Maghanda na, hinahangad ng mga anghel ng Diyos na akitin ka mula sa sarili mo, mula sa makamundong mga bagay, huwag silang hayaang gumawa ng walang kabuluhan. Di ba? Manampalataya, buhay na pananampalataya ang kailangan mo. Ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig at nagdadalisay sa kaluluwa. So sabi dito, hinahangad ng mga anghel ng Diyos na akitin ka mula sa sarili mo, mula sa makamundong bagay. Ibig sabihin, inaakit tayo ng Panginoong Diyos sa pananampalataya. Inaalis tayo sa mundong ito. Kinakailangan na humanda at manampalataya. Yan sinasabi dito paulit-ulit eh. Manampalataya sa ating pong Panginoon Diyos. Manatili sa Kanya. Sabi pa dito sa Review and Herald 1894, alalahanin ng Kalbaryo at ang kakilakilabot at walang katapusang sakripisyong ginawa doon para sa tao. Inaanyayahan ka ngayon ni Jesus na lumapit sa Kanya bilang ikaw at gawin siyang lakas mo at iyong walang hanggang kaibigan. At iyong walang hanggang kaibigan. So ano po ang pag-anyaya sa atin? Lumapit sa Kanya bilang ikaw. Ibig sabihin, hindi mo sasabihin na, ay hindi mo na ako lalapit sa Panginoon, baka masunog ako. Lalo ka masusunog kung lalayo ka sa Panginoon Diyos. Kailangan lumapit ka sa Panginoon na bilang ikaw. Lumapit tayo sa Panginoon bilang tayo. Makasalanan. Huwag na nating itanggi sa Panginoon. Marumi ako, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat. Bakit niyo pa ako iniligtas? Pero ngayon, Panginoon, kayo na po bahala sa buhay ko. Wala na akong magagawa. Ganyan po mga kapatid. Ganyan po. Bilang isang kaibigan. At nakita ko dito na word na pinakamaganda sa katiyakan ng pagtatagumpay. Lakasan natin ang ating loob. Ang Panginoong Diyos ay malapit nang dumating. Ano? Lakasan natin ang ating loob. Bakit? Dinaig na ng Panginoon ang sanlibutan. Manalig tayong mahusay sa ating pong Panginoong Diyos. At sa pagtatapos ng taon na ito, ngayong harapin natin ang bagong taon, lakasan patin natin ang ating loob. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na mapanagumpayan natin ang bawat hamon ng buhay sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos. So ngayon po ay tayo ay muling mananalangin. Papangunahan tayo ni Brother Melvin, mga prayer request po natin. Ayan, yung aking nanay, nawa ay gumaling na siya, mawala na yung pamamagana niyang ng kamay niya at ang kalooban ng Panginoon ang siyang masunod sa buhay ng bawat isa sa atin. So God bless po sa inyo pong lahat. Pakinggan natin si Brother Melvin sa isang panalangin pagkatapos po ng isang awitin, papuri sa ating Panginoon Diyos. Napag-isip-isip mo na ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang
patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Amen, mga kapatid. Lumapit sa Kanya, isang napakagandang awitin para sa nabibigatan sa buhay. Ngayon, ano po, tiyak na pagtatagumpay kay Jesus, may pagtatagumpay, ano po. Tama naman, paulit-ulit yatin niya naririnig. Mas maganda yung paulit-ulit naririnig kaysa hindi na ulit narinig. Kapag di na natin ulit narinig, makakalimutan na natin ng tuluyan, mga kapatid, ano? So, lumapit sa Kanya. Kung siya ay nagtagumpay na minsan sa krus ng Kalbaryo, tiyak na magtatagumpay rin tayo sa Kanyang mga gabay kung paano siya nagtagumpay. Napakaganda po ng lesson na ito. Bagaman alam na natin dati, narinig na natin dati, maganda pa rin na nauulit. Bakit? Dahil tayo makakalimutin. Paulit-ulit nagkakasala, mga kapatid. Manatili kay Jesus, yun ang isang nakita na point dito. Manatili kay Jesus kahit na tayo ay nasa tagilid na sitwasyon na pagdududa yun pagdududa. Pagka feeling natin na tagilid na sitwasyon tayo, pagdududa, alisin natin yung ating pagdududa, ano po.
Kaya dahil sa mga mabibigat na pagsubok dumarating sa ating buhay, nagdududa tayo dahil feeling natin ay hindi tayo dinidinig ng Panginoon. Wag po tayong magduda. May dahilan ng Panginoon kung bakit hindi niya instant na binibigay yung ating request. Hindi po pwedeng instant na parang pumatak na ulan, ano po. Instant, hindi po pwede. So, mayroon siyang gustong gawin natin. Yan. Para tayo ay maging pagpapala yung talagang maibigay niya sa atin. Pero nais niya magtapat tayo ng gusto sa Kanya. Magtiwala, no? Seryosong bagay ang pananampalataya at ng pagtatapat, ano po, seryosong bagay. Kung ikaw ay nabibigatan ngayon, kapatid, kausapin mo ang Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. Alamin natin kung ano ang nais niya para sa atin. Yan. Isa sa mga bagay na magandang gawin kung ikaw ay nabibigatan sa mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, pakinggan niyo yung awit na yun, lumapit sa Kanya. Magkagaan ng iyong pakiramdam, ano po. Gagaan na yung pakiramdam. Kasi once nakikinig ako ng kanta na yun, inaawit ko habang naglalakad ako sa ilalim ng araw. Talaga namang feel ko connected ako sa Kanya, ano po. Feel ko yun na connected ako sa Kanya. So yan, at syempre nanalangin habang kumakausap sa Kanya. So yan ang napakagandang lesson sa umaga na ito. Punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagmamahal, at punong-puno ng pagwawagi at pagtatagumpay. Sabi nga, kasama sa prayer si Baby Shania, sabi ni Brother Rudy, nawala po sana ang kanyang lagnat. Lagnat din. Meron pang isang may lagnat, teka, hanapin ko lang. Si Chloe Libaw, ang apo ni Ate Rez, ano po, nag-chat sa akin. So, panahon ng mga lagnat, mga bata, lalo na sa mga baby. So, dahil siguro sa pagpapalit na naman ng klima, medyo malamig na kaunti. Actually, malamig sa madaling araw, mainit sa gabi. Sa araw, napakainit. Grabe, no? At magandang umaga, pakasama sa panalangin na naway maging mabuti ang result ng test ultrasound sa akin ngayon. Salamat po. Awaan naman po ngayon. Si Nanay Fina mayroon ding laboratory. Si Ate Revy mayroon ding laboratory. Ako na lang ang wala pong laboratory. Nawawalaan ako ng pagkakataon na magpunta sa laboratory sa dami ng gawain. Pero kailangan makapunta na po. Ayan. Pakisama sa panalangin ang Kampugo Church. Mayroon kaming communion service. Praise the Lord. Communion service sila ngayon 13 Sabat. Praise the Lord. At si Kuya Monching ang mag-officiate. Wow. Sige po. Patuloy tayong magdalanginan. Meron pa. Pakasama sa pero si Ding Bautista. May mabigat po siyang sakit. Prostate. Ayan. Ako po si magulang ko po sa pamakin. Nasa Giginto po siya. Salamat. Sa Giginto. Po. Ding Bautista. Sige po, sama natin. May prostate. Wala na. Ayan, let's pray po mga kapatid. Sama natin yan sa mga prayers, mga prayer warriors. Sama natin. Mas maraming nananalangin ay mas mabuti po, mas malakas. Sabi nga, kapag ang walis maraming ting-ting, mas malakas. Ganun din po yung panalangin. Kaya tayo ay manalangin mga kapatid. Teka muna, ba't ganun? Ayan. Ang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito, muli nyo kami pinalalahanan patungkol sa tiyak na pagtatagumpay. Nawa ang mga inyong halimbawa at mga ginawa rito sa lupa, paano kayo nagtagumpay, ay aming matutunan lahat. Salamat sa pagpapaalala sa amin. Salamat sa pagtawag sa amin na kami patuloy na magtiwala po sa inyo. Mawala ang aming pagdududa, mawala ang aming agaw-agam, at patuloy na magtiwala at magtapat po sa inyo ng tapat. At kami ay tiyak na magtatagumpay din naman. Samahan niyo po kami palagi na kami palagi naging connected po sa inyo. Pagkat ito ang susi na kami ay hindi matangay ng kaaway. Salamat po. Sa kabila po na inyong kabutihan naman sa amin, narito kami ay patuloy pa rin nagkakasala. Minsan kami nagdududa, minsan kami ay napapalayo at nanghihina dahil sa lakas ng
bulabog sa amin ang kaaway. Patawarin niyo po kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. Nais namin magbago, nais namin patuloy lang na tumingin sa inyo. Kaya dalangin namin ang Holy Spirit na gumabay sa amin upang kami patuloy na magtagumpay. Sa pagpapatuloy, nais po namin isama sa panalangin. Una-una si Chloe Libaw na may lagnat. Apo ni Ate Respe at kaya din si Baby Shania. Patuloy na ang pagalingin ng mga bata ito sa kanilang lagnat. Palakasin ang kanilang mga resistensya at naway bumalik ang kanilang kasiglahan sa lalong madaling panahon at makita nila at ang kanilang mga magulang na kayo ang dakilang doktor na siyang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin at ang aming dakilang manggagamot. Kasama din namin sa panalangin ng mga papalab test sa mga oras na ito. Si Ate Rebe, si Nanay Fina, ingatan po sila sa daan. Naway maging ayos ang mga resulta ng kanilang laboratory. At kung hindi ay tulungan po sila na maka-recover muli at maging maganda na sa susunod na laboratory ang kanilang mga result. Ngayon din namin sinasama sa panalangin ang Pugo Church sa kanilang communion service sa darating na Sabado. Sa pangunguna ni Kuya Monching, sila po ay pangunahan po ninyo. Naway ang banal na communion service na ito ay maging maayos at ang lahat ay magkaroon ng bagong pag-iisip na nakatingin patuloy po sa inyo at maging daan upang patuloy na sila ay ma-refresh, sila ay patuloy na ma-revive sa pamamagitan po ninyo. Ganyan din namin dalangin sa iba pang mga kapatiran ng iba pang mga churches dito sa aming nasakupan sa mga amin din mga darating na communion service. Nawa ito rin ay maging maayos at maging handa ang lahat sa pagtanggap nito. Amin din pong sinasama sa panalangin ang iba pang may mga prayer request sa aming listahan sa panalangin ni Nanay Nerissa para kay Ding Bautista. Siya po may malubhang sakit, prostate po, na sa sakit sa prostate siya po ay inyong pagalingin. Hipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay upang siya ay patuloy na lumakas, patuloy na makita niya na kayo ang dakilang magagamot at pagalingin din ang kanilang mga karamdaman, di lamang pang physical, yan din pang spiritual. Patuloy namin sinasama sa panalangin na iba pang mga may karamdaman. Si Aileen na nasa Bukidnon, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, Janet de la Cruz, pamangkin ni Sister Cindy. Kaya din si kalakasan na hiling namin para kay Kuya Jerry Borbon sa kanyang kalungkutan sa pang-araw-araw ay bigay sa kanyang pangailangan. Si tatay ni Pastor na at ang kanyang nanay na nagpapagaling pa rin, ipatuloy namin sinasama sa panalangin. Kasama na rin si Brother Cleto Salazar sa patuloy na kalakasan, tatay nito Mika, at gayon din si Jinjin, si Sister Wendy, gayon din si Sister Erica na sa kanyang pagbubuntis, si Sister Jody sa kanyang nalapit na panganak, gayon din si Pastor Nelvin, si Brother Kevin at sina Brother James sa kanilang hinihintay na baby ay naway pagkaloob po ito sa kanila. Jennifer Eusebio Pascua ay patuloy na nagpapakimo, gayon din si Sister Imelda Eugenio at nasa ospital na nagpapagaling pa rin at malamang na nakauwi na, ngunit patuloy pa rin nagpapagaling at nagpapalakas sa kanyang sakit. Sister Percy na gumaling na rin po siya sa kanyang sakit, at Sister Risa Enriquez na siya rin po ay may cancer stage 3. Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Amano, patuloy naman palakasin ng mga kapatiran namin na ito na may sakit sa kidney. Gayon din si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Montigamboa, si Marilita, si Dayan, si Pichi na patuloy na nagtitiwala po sa inyo. Sama na rin si Kuya Bobby, Ate Lorna, patuloy na kalakasan namin ng dalangin para sa mag-asawa na ito. Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo na mga elder ng Bulak Church. Kalusugan ng pamilya ni Sister Rose Chris Encarnado, family ni Sister Rose, Sister Dang de la Cruz at ang lahat ng aming pamilya na nakikinig ngayon. Pagkaloob daw ang kalusugan sa aming di lamang pang physical, ganyan din kalusugan pang espiritual. Sama na rin si Renato Santos, Sukom de Francisco, Olivia Rebecca Francisco, kini si Precious Cabaso, Princess Jurquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero,
Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran na ito ay patuloy po nagtitiwala sa inyo na ibibigay nyo ang aming kagalingan. Kagalingan di lamang pang physical na karamdaman, maging sa aming pang spiritual na kalagayan. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin at patawad po muli kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name, Amen. Amen. Muli po mga kapatid, good morning po sa lahat at salamat sa inyong pagsama sa Prayer Warriors at salamat sa patuloy na pagsubaybay sa bawat umaga. Ang inyong presensya ay tunay na papatuloy sa devotional na ito, ano po. Pagka maraming nakikinig, maraming nakikinabang, dapat ipagpatuloy natin palagi, ano. Alam ko nabe-bless kayo din, ako rin ay nabe-bless personally at kayo din naman si Pastor. Sinabi niya rin sa akin na siya rin naman ay nabe-bless dito sa devotional natin, kaya hindi niya nais na ito putulin, ano. Tuloy-tuloy talaga ito, ano. Tayo ay kaunti sa bilang sa ngayon, basta tayo nag-share, dami din yan, ano. Yung iba nanonood sa replay kasi hindi sila makapanood sa umaga. Ayos lang yan, ano po, manood sa replay at magkaroon ng pag-asa, nakagaya ng pag-asa natin nadaramahan po. So ayan, tiyak na may pagtatagumpay para kay Jesus talaga may pagtatagumpay, ano? So good morning sa lahat na hindi ko pa nabati. Sister Elizabeth Erese, si Ma'am Berna, good morning po sa inyo. Ate Revi, Ate Sally Sanchez, Sister Pasita Astrero, good morning din po. Ate Christy, Kuya Edgar, good morning po sa inyo. Sino pa? Sina Brother Rudy, Sister Kisses, good morning po. Sister Mirna Gonzales, ayan. Kuya Narsing Kalas, at sa iba pa na Sister Belinda Salvania, ayan. Ayan, hanggang bukas po muli, patuloy tayong magdalanginan, patuloy tayong ma-remind pagka tayo makakalimutin, at patuloy tayong ma-revive pagka tayo mga nakatutulog, at tayo ma-bless sa bawat umaga. December 29 bukas. Good morning po kay Rona, watching na. Hello Rona, ayan, from Bukidnon, kung di ako nagkakamali, di ba? Si Rona, okay, from Bukidnon. At sa kanyang buong pamilya dyan, ano po. Good morning po sa inyo. At sa lahat ng mga nakikinig sa background, alam ko andyan yung iba nasa background. Meron nga dito si Gloria Balbido, Maria Cecilia Lopez, mga pasilip-silip ito siguro sa during daytime, ano? Charmaine Garcia de Leon, di ba? Marami pang iba na hindi makita nakalagay, and 14 others. Ayan, ano? Ayan, sige, God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.